Ito pong si Senator Dante Marcoleta ay posibleng arestuhin na raw, no, sa mga susunod na araw. At ayon mismo yan sa kanyang pahayag ng senador. So dalawang issue ang pag-uusapan natin at yung isa ay itong naging pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na kung saan sabi niya 90% ho ng mga kongresista ay corrupt. Pero ang nakapagtataka hanggang ngayon, ni isa man, no, wala pa ho nakukulong ng mga kongresista. So yun po ang ating pag-uusapan. So una, himayin muna natin. Ito hong naging pahayag ni Senator Marcoleta na kung saan sabi niya ho ay maaring sa mga susunod na araw ay siya raw po ay arestuhin na at tuluyan na pong ipakulong. Ito po ay may kaugnayan sa kinakaharap niyang kasong plunder at bribery na inihain po ng ombudsman. Ito ay 75 million pesos na kanyang natanggap bago po ang 2025 campaign period, yung sa eleksyon. Pero sabi po ni Senator Marcoleta ay wala pong siyang nilabag na batas at ito hong kasong plunder at bribery ay isang uri ng hakbang para siya po ay takutin at pigilan yung kanya mga ginagawang patuloy na pagkilos laban po dito po sa pag-iimbestiga sa flood control scandal. Pero sabi ho ni Senator Marcoleta ay hindi po siya tatahimik at hindi raw po siya titigil sa paghalukay ng katotohanan dito po sa flood control scandal na ito. Pakinggan natin mismo ang pahayag ni Senator Marcoleta. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdideliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon, ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan po mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Nang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin, upang hindi ko na may pagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong, kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil
hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit, dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Yan po, napakinggan niyo ho ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta at na kung saan ay talagang nagpaparamdam na ho na posibleng siya po ay arastuhin sa mga susunod na araw. At kasi ay siyempre ito po ay nakapagtataka dahil sa yung issue po ho ito ay panahon po ng kampanya. Pero napunta ho sa kasong plunder at bribery. Kasi ang alam ko ho, yung pag-plunder ay ninakaw ho ito, pandarambong po ito, na kung saan ay ninakaw ng isang opisyal ng gobyerno. Pero ito ho ay may tuturing na, kumbaga sana, election offense ito, no, na may kinalaman sa kung sakasakali man. Kasi donasyon po ito o kontribusyon sa halalan. Di po ba? So, yun ho, bagamat nauna na ho siyang absuelto sa COMELEC. Di po ba? At tinerminate na po ng COMELEC yung investigasyon laban po sa mga kasi inconsistencies na statement of contributions and expenditures for yung ito ho nung nakaraang eleksyon. Dito ho kay yung tinatawag na SOSE. So na-resolve na ho yan, kaya lang biglang nagkaroon po ng pagbabago at yun ho ay ang ginawa ay ikinumberte naman ho sa sa kasong plunder at bribery. Ito hong kaso laban po kay Senator Rodante Marcoleta. So mga kababayan, nakakagulat lang naman ho kasi ito base po sa Republic Act number 7089 as amended by Republic Act number 7659, ito ho. Ano ba yung plunder? Plunder is committed when a public officer acting alone or in conspiracy with others acquires ill-gotten wealth with a total value of at least 50 million pesos. True. Ito a combination of series of overt criminal acts. Ito, halimbawa, sa pondo, ninakaw yung pondo, o yung misappropriating or government property, yun ho. Tapos receiving commissions, kickbacks, o shares from government contracts or projects, at taking advantage of an official position to enrich at the government's expense. Tapos illegally acquiring public assets or funds through fraudulent schemes. So marami ho ito. Ito yung mga elemento mga kababayan ng plunder ay kinakailangang ma-establish ng mga prosecutors ito hong kasong plunder. Ang akusado ay isang public officer at siya po ay nakipagsabuatan. So tapos akusado ay nakakuha po ng ill-gotten wealth o illegal po na kayamanan. So yun ho mga kababayan, at ang wealth ay nakuha through a combination of series of unlawful acts specified in the law. So yun ho mga kababayan, at kasi pag isang bungad donasyon sa kampanya, paano naging plunder case, di ba? Kasi pag plunder, isalin mo sa wikang Pilipino yan, pandarambong pag nanakaw sa pondo ng bayan. Ito galing po ito sa mga pribadong individual na nag-donate po ng pera pang kampanya, pang pondo, di ba? Tulong lang ho Tapos nadamay pa nga ho yung sibilyan, di po ba? So yun po, abangan ho natin at kung saan patutungo itong isyong ito sa kaso po ni Senator Marcoleta. Bagamat sa ngayon ay yung yung Sandigan Bayan ay kinatigan na po yung yung kahilingan po ng ombudsman at kung saan ay yung precautionary hold departure order laban po kay Senator Marcoleta at iba pang mga nagbigay ho ng donasyon sa kanyang kampanya.
So, yun ho mga kababayan, kapag ganito, baka wala nang mag-donate ng mga pribadong individual sa mga kandidato, hindi po ba? Okay, so yun po, abangan ho natin. Samantala, ito talakayin din natin yung binabagito ni Baguio City Mayor Benji Magalong. O na walang kagatol-gatol kasi napag-uusapan muli at marami ang nagtatanong, parang mga senador lang ho, no? At kalaban po ng administrasyon, kritiko, sabihin natin. Ang ngayon may nakulong, di ba? Nakakulong na ngayon si Senator Jingo Estrada at ayun nga, may mga posibilidad na pati itong si Senator Marcoleta. Tapos mukhang wala na ho, mabibitin na po at baka hindi na ho matuloy ito hong kay Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva dahil sila po ay lumipat na po ng kampo. Pero dito ho, ay ako ho bilang isang taxpayer, kung kahit sino ka man, no, senador ka man, kongresista ka man, o miyembro ka ng gabinete, o opisyal ka ng gobyerno, kapag ikaw ay napatunayang nagnakaw o may mga ebidensya na nagnakaw ka sa pondo ng bayan, dapat imbestigahan at makulong, di po ba? Pero hanggang sa ngayon, wala pa ni isa man na kongresista ang nakukulong. Kaya nga, ito nga sabi ni Mayor Magalong, siya po ay naging bahagi ng yung independent commission for infrastructure, yung di ba, nag-imbestiga ho yan, mga kababayan, sa flood control. Wala naman ho nangyari, di ba? Hanggang ngayon nga, hindi pa ho na ilalabas yung kanilang report kung ano ba yung nangyari sa kanilang trinabaho na yan ng pag-iimbestiga. Wala ho. Pero ito, pakinggan ho natin kasi may punto ho itong si Mayor Magalong. Sabi niya, parang naging sistema na raw po yung matinding korupsyon. Kaya ang sabi niya, at least nasa 90% mayoriya ho ng mga kongresista. Matahasan po ito, no? Ang sinasabi, halos lahat, biro mo 90%, majority ng mga kongresista ay corrupt. Eto, pakinggan ho natin si Mayor Benji Magalong. What do you think? Who should be in jail right now? Who are not yet in jail? Gusto ko malaman yung totoo? Gusto ko malaman lang totoo. And let me be very direct, Siguro marami magagalit sa akin dito, Pero kung siguro kung tatanungin mo ako I would say, siguro sa mga House of Representatives, napakarami niyan. Hindi lang po isa. Hindi lang dalawa. We're talking about majority. Kasi naging kalakaran yan Yung mga parking fee, naging kalakaran na yan. Kumbaga, sistema na yan. It's a systemic problem and it's actually a way of life na sa House of Representatives. So, siguro mga 90% sa kanila. 90%? So, hindi lang po si Zaldico na pinapangalanan, allegedly, who was the bagman. Banggitin mo na rin si Speaker Romualdez, former. Galing na po yun sa inyo. So, there's much more than that. Pero, why Ayan po ang naging pahayag ni Mayor Benji Magalong na kung saan ay sinabi niya na 90% daw po ng mga miyembro ng House of Representatives are corrupt o mga tiwali, mga buaya. At kanyang ipiniliwanag na ito na raw po ay bahagi ng isang systemic problema within the institution. Bagamat dito ay may mga pumalag, no? Di ba? At ang sinasabi, katulad doon itong si Congressman Adjong, sabi ho niya, ay kanyang isa raw pong irresponsableng aligasyon. Itong pahayag ni Mayor Magalong at sabi ho ni Adjong ay dapat ay maglabas daw po ng mga matitibay na ebidensya. Ito pong si Magalong para patunayan yung kanyang sinasabi na 90% ng mga kongresista ay corrupt o tiwali. So yun po ang binabanggit. Kasi ang sabi ho ni Adjong bilang public officers and public officials, talaga may tangan-tangan daw po na responsibilidad ang lahat. At kung magsasalita, dapat may kaakibat na mga ebidensya. So yun po ang binabanggit ho ni Congressman Adjong. So kayo ho, anong masabi niyo ho rito? Kasi yun na rin po ang naging persepsyon, mga kababayan, di ba? Mismong sa mga naunang pagdinig, halimbawa sa Senate Blue Ribbon Committee, mismong si Senator Ping Lacson nagsabi ho
na meron pong di umano na 67 kong traktor. Congressman na, kontraktor pa. O, di po ba? Pero ni isa man parang wala akong naimbestigahan at wala akong nakulong O, di po ba? Bagamat may mga nauna, mga sinasabi yung si Ombudsman na Boying Rebulya na meron na rin po mga naimbestigahan, parang si Yap ba yun? O kung sino man, pero wala na tayong narinig pagkatapos po noon. So, ano ba nangyari? Mga kababayan. So, dito, ito hong si Adjong ay kanyang hinikayat. Dito pong si Mayor Magalong, isa pong dating opisyal po ng PNP na kilalang anti-corruption, talagang advocate ho ito, na kung saan dapat daw tukuyin daw yung bawat individual at maglabas po ng kanyang mga ebidensya kaysa magsagawa po ng mga broad accusations kasi nila parang 90% mga kababayan. Pero yan po ang hindi na po may aalis ang perception na yan Kasi talagang yung sistema at proseso po ng pagbabudget dito po sa ating bansa, meron pong sabihin natin, meron pong dadaan po sa jurisdiction po ng mga kongresista sa pagbabudget pa lang Di po ba? Talagang sila po ang unang nagbubusisi. Yung mga panukalang budget, di ba? Yung panukalang pambansang budget na Malacanang, sa kanila inihimay-himay may mga sinasabing proseso dyan at di umano'y sistema na kanya-kanyang mga pet projects pinapopondohan. Tapos, di ba, tapos aprobahan din sa Senado. Pagkatapos niyan, mayroong bicameral conference committee, pagtutugmain ng bersyon bago dalhin sa Malacanang para pirmahan. At syempre, ay kapag magkakaalyado naman ng mga yan, wala na akong problema sa pagre-release ng Malacanang, di ba, sa pondo. O, yun po. So, lahat may papel. Pero, kapag ganyan, may mga aligasyon, dapat lahat din may papel. Di ba? Kapag ganyan na may mga sinasabing nangyaring iskandalo o nakawan o anomalya sa pondo, dapat meron namang papel. Di ba? At merong managot. Yun po importante. Yun Kasi kayo ba, mga kababayan, una-una, yung tanong natin dito, halimbawa, kay Senator Rodante Marcoleta, ang sabi niya, posibleng arestuhin daw siya sa mga susunod na araw dahil sa kasong gawa-gawang plunder case laban sa kanya. Tapos yung pangalawa, sabi po ni Congressman Benji Magalong, halos halos lahat na, parang ganun, mayorya. Ito yung termino, majority, mayorya, nasa 90% daw po ng mga kongresista ay corrupt. Kasi nandiyan na roho lahat Talagang kumaga sa kalakaran na. Yun ang tawag do, parang ganun. Nasa sistema na po. Kalakaran na. Diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kaya talagang hindi na maaalis yan. Kaya ang bansag di ba? Arang ang tagore at kantsaw sa mga kongresista mga buaya, di po ba? At pati yung di ba, crocodile farm, tawag sa sa House of Representatives. So siguro pinakamainam, itanong natin sa ombudsman, bakit wala pa nakakasuhan ng congressman? Particular dito po sa flood control scandal na ito, di po ba? So parang inuuna yung mga senador, para makontrol, di ba? Sige, kayo po magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. Una ay ipapa-aresto na po itong si Senator Marcoleta sa anumang araw. Tapos ito pong si Mayor Magalong ay sinasabi niya 90% di umano ng mga kongresista ay corrupt. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at sa mga bago lang po, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Sundan niyo rin po yung aking Facebook, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.